DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Joel Porlares, God bless the Philippines, alas 8:08. Programa Nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo para tama ang alam mo. Tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L. Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Habang nagkakagulo, hinaharas po mahabigan ang ating mga sundalo. Abay, Special Operations Group pala, parang SWAG, Navy SEALs, yung mga sinaktan ng mga Chinese Coast Guard sa West Philippine Sea. Alam po niyo mahabigan habang mainit ang sitwasyon sa West Philippine Sea, abay mukhang may mga nagluluto ng kakaibang putahe. Paloma, kukur. Magandang umaga, Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., Mr. President. Ang ating Commander-in-Chief, kumusta po kayo, Apo? Ha? Makaturturog pa kayo pa, Apo? Ayan, good morning din kay Lieutenant General Dick De Leon ng NICA. What is happening to our country, General, sir? Secretary Gibo Teodoro, Secretary Anyo at General Ometa Browner. Abay, nakalungkot mahabigan habang mainit ang isyu ng West Philippine Sea. Mukhang merong nagluluto ng ibang recipe mahabigan, ha? Abay, sabi ng ating bubit habang ang atensyon natin ay nasa West Philippine Sea, ha? Abay, mukhang may mga nagbabalak ng hindi maganda sa Marcos administration. Ay sabi nga, abay, huwag matutulog sa pansitan, ha? Good morning na imbaga bigat, Apo, Secretary Gibo. Ayan, anyamatan, Apo, nyati mapaspasama kitibiyag. At ang malungkot dito mahabigan alam po yung dati-dati General Alex Yano, idol, ha? Ayan. Dati-dati, sir, ang mga destabilization, ha? Yung mga kuplat made in USA. Siyempre, andyan mga taga-CIA, Central Intelligence Agency, ha? Pero ngayon po ay talagang nag-iiba ng panahon. Abay, ayon na sa ating bubit, ha? Ayan, Secretary Dick De Leon. Abay, ito bang niluluto ngayon ay lutong Macau o made in China? Ang chef daw po ay taga China. Ayan, lutong Macau ba o lutong Beijing ito, ha? Wala na kasi, wasak na ang unity, mahabigan, ha? Ayan yung mahabigan, andito na ba ang mga MSS? Ayan, sabi nga natin pagka may mga nangyayaring low intensity conflict, mahabigan, sa military parlance po, mahabigan, yung mga nanggugulo dyan, ayan, para ma-divert ang attention, ha? Abay, dati mga CIA yung sinasabi, pero ngayon MSS, totoo ba ito, ha? Ano yung MSS? Lakay, ha?
Abay, eto naman po mahibigan yung sinasabing mga counterpart ng CIA sa China, ha? Ito yung taga-PLA ba ang chef nito, ha? Abay, Ministry of State Security. Aba, ayan po ang China's Intelligence Agency at sabi sa report ito po ay combination pala, ha? Yung MSS ng China ay combination ng CIA at FBI kumbaga sa Amerika. Ayan. Anyway, kalungkot din ano, ha? Lalo to lumalala ang sitwasyon, mga kaibigan. Anyway, sana po ay ang ating mga opisyal din ay kumilos at magtutulog-tulog sa pansitan. At syempre, ayaw naman natin ng gear. Di naman natin kayang girahin ng China. Anyway, mga kaibigan, good morning. Magandang umaga, Pilipinas. Abay, chill-chill lamang po, makalma lang, ha? Abay, huwag tayong masyadong patadala sa ating emosyon sa nangyaring commotion. Ayan, pambubuli ng Chinese Coast Guard sa ating mga sundalo sa West Philippine Sea. Ayan, yung sabi nga ng National Security Council, ramming and towing. Ibig sabihin talagang sadyang binangga po yung grupo ng resupply mission natin sa West Philippine Sea, ha? Ayan, winasak na, ayan, sinira pa yung rubber boat, Tino, ha? At dinisarmahan pa ang ating mga sundalo po, mga kaibigan. Damdamin Bayan. Anyway, marami tayong issue at ang maganda po rito, mga kaibigan, kahit pa paano may mga sumusuporta naman sa atin na kumakampi, ha? At nakitang tayo'y inaapi nga, ha? Ayan, ang embahada ng Japan, the Netherlands, France, New Zealand at Australia. Ayan, abay naglabas na po kaagad ng statement kahapon at kinukundina ang ganitong ginawa sa ating mga kasanduluhan, fishermen dyan po sa Ayungin Shoal, dyan po sa West Philippine Sea. Pero ang nakapagtataka po, mga kaibigan, ni Mr. President, anyari, ha? Abay, bakit tahimik ang mga members ng ASEAN? Dapat ito mga kapitbahay natin ng unang tumutulong sa atin pagka tayo binubuli, pero bakit tahimik, ha? Ang mga members ng ASEAN? Anong problema natin sa ating mga kapitbahay? Damdamin Bayan. Mas pro-China daw po sila, ha? Pero sandali lamang, meron tayong latest report sa Malacanang. Ano ang report sa Malacanang, Miss Let, ha? Abay, nakapagkatulog pa ba ang ating Commander-in-Chief, ha? Dito sa mga matitinding sitwasyon na ngayon, ha? Abay, yung bang issue nga dyan sa West Philippine Sea, diversionary tactics ba? Ayan, at sabi nga dito, lakay. Ayan, kung may nagluluto ng adobong kudita dyan, ayan, abay, sino ang chef? Ayan, at kung maluto yan, sino ang kakain sa nilutong pagkain? Damdamin Bayan. Ang tanong dyan. Samantala, report muna wala sa Malacanang. Meron bang ano ang reaksyon ng ating Commander-in-Chief, Miss Let, dito sa nangyaring pambubuli sa ating mga kasundaluhan sa West Philippine Sea? Alamin natin ang report mula kay Aris number 14. Let Narciso, please come in. Miss Let. Lakay, tahimik pa ang Malacanang. Tahimik. Sa bagay na yan. Chill lang, makalma lang, ha? Abay, di wala ba nagpapatawag ang Pangulong Marcos ng meeting sa National Security Council? Wala pa. Mhm. Walang ganyang impormasyon na inilalabas yung palasyo. So, hindi natin malaman kung
mayroon. Ano report mo? Sila lang ang nakakaalam. Kala ko pa naman yun ang report mo. Pabahay na kayong report pabahay. ko. Sige. Kahapon. Anong klaseng pabahay yan? Yan ba'y pabahay na may swimming pool at may clubhouse? Hiniling kasi lakay ng Department of Human Settlements and Urban Development kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na masertipikang urgent ang 4PH bill o pambansang pabahay para sa Pilipino. Ang hirit ay ginawa nga ng DHSUD sa sectoral meeting sa Malacanang kahapon kung saan nagbigay ang ahensya ng update hinggil sa housing programs ng pamahalaan. Umapela rin ang DSUD na mapabilang sana ang 4PH bill sa priority legislations na babanggitin ng Presidente sa SONA. Ito'y para daw matiyak ang tuloy-tuloy na implementasyon ng programa at mapaglaanan ng pondo maging ang mga pasilidad gaya ng basketball courts at mga parke sa housing projects. Kabilang rin sa hiniling ng ahensya ang issuance ng funding guarantee para mapataas daw ang kumpiyansa ng government financial institutions na suportahan ang programa at maengganyo ang mga pribadong bangko. Unang idineklara ni PBBM ang 4PH program bilang flagship program ng pamahalaan at inatasan ang lahat ng ahensya na magkaroon ng inventaryo ng mga lupang magagamit dito. Lakay? Ayan, akala ko'y hindi pa ba na-aproban sa Kongreso yan? Yan ay urgent and priority legislation pala yan. Abay, Secretary Dong Mendoza Noble, sir. Abay, kailangan ni kausapin po agad si Speaker Ferdinand Martin Romualdez at bagong Senate President Migs tuloy, Cheese Di Butler Escudero. Kailangan ni magkaroon ng pabahay kaagad ng ating mga kababayang wala pang bahay. Oo, lakay kasi matatandaan mo ito ay executive order pa lang ng presidente. So, para ma-institutionalize itong programang ito, kailangan maging batas. So, yun yung hiling ng DHSUD. Abay, tawag nito, ginagawa na ng iba ni Housing Czar Jerry Acosar, ha? Ngayon pa lang gagawin yung batas. Lakay, dahil may utos na si Presidente, yun yung basihan ng itong programang ito, yung executive order. So, gusto nila para tuloy-tuloy yan, para paglaanan ng pondo, kailangan maging batas. Okay. So, abangan mo to kung ano ang reaksyon ng Malacanang. Abay, di ba ipapatawag yung ating ambassador sa China? Di ba i-recall si Ambassador Flora Cruz ba? Siya ang ambassador natin doon? Yung dating aktivista. Ayan, na tumakbo sa China noong martial law. Ayan, at ang Department of Foreign Affairs. Ayan, mag-aabang tayo lakay kung ngayong araw ay maglalabas na ng statement ang palasyo tungkol dyan sa mga insidente yan sa West Philippines. Di ba papatawag yung mayabang na Chinese ambassador dito, si Wang Xinglian? Abay, kaibigan to ni Senator Amy Marcos. Apo, Senadora, ha? Hindi ba nung birthday mo, bisita mo pa itong si Ambassador Wang Xinglian, ha? Di ba pwedeng tawagan yan, ha? Ano tong ginagawa niyo sa amin? Di ba lakay nung Van de Honor nandun din sa Malacanang? Andun di ba? Wala. Nag-attend doon lakay. Ganun ba? Nagmamasid-masid doon, ha? Ayan, tinitingin ba yung mga secret lagusan dyan sa Malacanang? Hindi naman. Biro lang. Ayan. Anyway. Dapat nga nakita natin yung reaction niya nung sinabi ng Papa wala. Dapat sumunod sa international law. Natabunan yung nangyari sa Van de Honor sa Malacanang, natabunan ni Di Butler, ha? Di Butler Cheese Escudero. Okay, sige. Maraming salamat, Ms. Let's on schedule ng Pangulong Marcos ngayong araw ng Miyerkules. Abay, simbang baklaran pala ngayon. Wala pang binabanggit lakay na schedule ngayong araw. So kung wala silang ilalabas na schedule, malamang ay private meeting. Ayan, sabi siya ng Pangulong Marcos, hirap pala maging presidente. Madami nga daw ginagawa lakay, di ba? Hindi man siya nakikita sa mga activity, sangkaterba yung mga papel na kailangan basahin at pirmahan. Siguro sa kamera yung papel-papel dyan, patawag ang National Security Council. Ha? Okay, maraming salamat, Ms. Let, mula sa Malacanang. Balik sa iyo, lakay. Damdamin Bayan. Andiyan na ba si Senator Win Gatchalian Malu, ha?
Sakay na helicopter, pupunta sa Bambantarlac, ha? Papasyalan si Mayora. Mayora Guaping, ayan. Guo-Waping, yung ba? Ganun ba? Kala ko pupunta ng Bambantarlac eh. Ayan, sandali lamang. At may report tayo mula sa Campo Aguinaldo ba? Abay, Apo General Ometa Browner, abay, kumusta Apo? What is happening to our country, General Sir? Ang AFP Chief General Romeo Browner bibisita sa Westcom ngayon matapos ang panibagong harassment ng China sa Ayungin Shoal. Arrest number 52. Edniel Parosa, please come in. Edniel. Lakay, biyaheng Puerto Princesa sa Palawan, si Armed Forces Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ngayong umaga. Ito para bumisita sa AFP Western Command Headquarters. 2 araw matapos ang napalang na resupply mission sa Ayungin Shoal, bunsod na nitong panibagong harassment ng China. Ayon sa Public Information Office ng AFP, nakatakdang magbigay ng pahayag si General Browner kaugnay nitong insidenteng nagdulot ng kung tawagin ay severe injury sa isa sa mga tauhan ng Philippine Navy. Kasama rin sa lipad na batid ng DZRH News si Commodore Roy Vincent Trinidad, siya namang tagapagsalita ng hukbong dagat sa West Philippine Sea. Pero hanggang ngayon, Lakay, wala pa sa kanila kumukumpirma kung ilan yung nasugatan at kung ano yung eksaktong kalagayan ng sundalong sinasabing naputulan ng daliri. Sinundina ni Browner ang mapanganib at illegal umanong aksyon ng China Coast Guard na nagdulot ng kung tawagin ay bodily harm. Bukod sa pagharap sa media sa Palawan, inantabayan na natin kung pararangalan o bibigyan din ba ng medalya yung ilan sa mga sundalong nakasama sa RORE mission patungong PRP Sierra Madre. Kahapon, kinumpirma ng AFP na may isang severely injured pero ligtas umuna itong nailikas mula roon sa pinangyarihan ng insidente sa karagatan. Para sa kaunaunan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Edniel, tuloy sa pagbabalita. Yes, Lakay. Si General Browner ba pupunta rin ba sa West Philippine Sea o dun lang sa Westcom? Doon sa Westcom lang, Lakay, kagaya nung previously na may injured tayong personnel para RORE mission, binisita rin niya doon sa headquarters ng Westcom dahil sa loob doon ng military camp MA Hospital at mukhang doon dinalalakay yung naputulan ng daliri o sinasabing severely injured na tauhan ng Philippine Navy. Anong mga armas daw yung kinuha doon sa mga sundalo natin tinangay ng mga Chinese Coast Guard, Edniel? Ayun nga, Lakay, kumakalat na rin yung info na yan. Pagkamat hanggang ngayon, wala pang official report from AFP at NSC. Pero kabilang nga doon sa mga nababasa rin natin, at sinasabing nakuha, ilang mga firearms, mga baril na nakuha. Pagkamat ang sinasabi din sa ulat, yung mga bangka na unang sinamsam ay binalik din sa mga sundalo. Ang hindi malinaw Lakay kung ano-ano yung mga uri ng baril na nakuha at kung may binalik ba ito matapos itong nasabing insidente dyan sa karagatan. Kasi ang gulang naman ng China nung unang-una ay kagaya nung unang resupply mission recently ay kunin yung supplies ng mga sundalo gaya ng pagkain at kalat sa dagat. Pero ngayon, agawan ng araw ng armas na nangyari. Yung AFP mismo ay wala pang official report dito sa binabanggit natin, Lakay. Kasi sinasabi nung spokesman ng China, itong si Gan Yu, sumakay lang daw yung mga Chinese Coast Guard at ininspeksyon, at itinaboy lang daw ang grupo ng Philippine Coast Guard at Navy dyan. Lumalabas kasi Lakay sa mga nauna ng pahayag ng AFP kung babalikan natin, ang hinala nilang hinahanap talaga ng Chinese kaya sumasampa doon, lumalapit doon sa kanilang mga barko ay construction material. Kung naghahanap yung mga Chino o naghihinala sila na yung mga barko natin, lalo na yung mga pinapapunta doon sa Ayungin Shoal, may mga dalang mga pangkumpone ng BRP Sierra Madre. Yun ang kanilang lumalabas sa mga pahayag. Pero this time around, aantabi natin, Lakay. Mga rubber boat lang yung dala na ating mga sundalo dyan, mga maliit na bangkay, hahanapan ng construction material, samantalang tayo pa ang nagbibigay ng barko-barkong buhangin para sa kanilang artificial island reclamation dyan sa West Philippine Sea. Ayan, grabe naman yan. Tayo pa ang nagsusupply sa kanila ng barko-barkong filling materials. Grabe talaga, Ginigisa tayo sa ating sariling mantika. Okay.
yun din yung lohika kung bakit doon sa mga kinukuhang pagkain ikinakalat din ng China sa dagat kasi nakikita nila na wala palang construction materials yung unang beses na hinarang nila yung supplies. Maaari ngayon mukhang ganoon din ang sitwasyon, pero hindi natin alam bakit nagkaroon ng agawan ng armas, at isa yan doon sa mga alamin natin sa pahayag mamaya ni General Bronner dyan sa Palawan. But sabi nga, let's give them their own medicine. Kung hinahara yung pagkain na supply natin doon sa mga sundalo sa Sierra Madre, bakit na governor, sino bang governor ng Palawan? Sino ba ang provincial commander ng Palawan? Sino ba ang nasa Coast Guard dyan? Bakit yung barko-barkong supply na binibili sa Palawan na dinadala dun sa mga sundalong Chinese sa West Philippine Sea, hindi natin hinaharangan? Anong ginagawa natin dyan? Samantalang tayo magdadala ng konting pagkain, abay hinaharang. Abay mukhang natutulog yata sa pansitan din yung ilang otoridad natin dyan sa Palawan. Coast Guard, Navy, PNP, General Marbil. Ba't hinahayaan natin ganyan? Lakayabangan natin yung mga pahayag na yan ng AFP, pero ang lakay sa amin, so defense reporters, wala talaga nagsasalita at mukhang mayroon nang hinala na kung mayroon mang magbibigay na pahayag, ito lang ay nasa level ng NSC o National Security Advisor at mismong si Commander-in-Chief President Bongbong Marcos Lakay, para sa kanya aabangan yung magiging hakbang o statement kasunod nitong pinakahuli, at so far mukhang pinakamalala dahil meron ng naputulan ng daliri kung totoo man dito sa bahagi ng ating bukbong dagat ng Pilipinas. Lakay. Maraming salamat, Edniel. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parrosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Ang governor pala ay si Governor Victorino Dennis Socrates. Ayan. Pero dapat trabaho to ng PNP. Ayan. Coast Guard at Navy dyan. Alam ba silang checkpoint dyan? Ba't tayo sine-checkpoint sa West Philippine Sea? Anyway, good morning. Medyo nakatense din yung ganitong pangyayari, mga habigan. Ayan. At sa mga nasa Campo Aguinaldo, abay siyempre sa Malacanang, huwag tayong matutulog sa pansitan dyan. Babalikan natin lang pang mga issues. Marami tayong mga issues ngayon. Abay siyempre abay andyan ba si eto't malupit din ito si Senator Win Gatchalian, itong mga taga SBI, Senate Bureau of Investigation. Abay talo yata ang mga taga NBI. Congratulations nga pala kay newly installed NBI Director Judge Jimmy Santiago. Abay special mention pala tayo dun sa kanyang speech kahapon, may tampo yata siya kasi ang panawagan natin ay sana ang italaga ng Pangulong Marcos bilang susunod na direktor ng NBI ay insider para hindi natuturuan, alam na ang gagawin. Ang sabi ng bagong direktor ng NBI Jimmy Santiago, dati naman akong pulis. Ayan, sharpshooter pa. Naging judge. So, hindi na siya dapat turuan. Ayan. Anyway, congrats, Director Judge Jimmy Santiago ng NBI. At ginagala naman natin yan. Yan ay call ng Commander-in-Chief, President Bongbong Marcos. Dati rin ba NBI si Jimmy Santiago? Ganun ba? Adala ni Mayor Lim. Nung bata pa siya. Yan naman pala Naging NBI agent din ba siya bago nag-police? Anyway.
Yun naman pala ayan. Kaya lang iba rin yung mga insiders kasi ng mga officials dyan. Anyway, let's give him a chance. Ika nga, ayan. At good morning din sa mga taga Bureau of Immigration, Commissioner Tansingco. Tansingco ba ang Commissioner ng Immigration? Abay, Justice Boying Remulla, ha? Ayan, yung Commissioner natin ng Immigration. Walang hiya sabi na ating bubik dyan. Naging NBA agent siya noon. Okay. Pero hindi siya naging opisyal. NBA agent bago nagpulis. Okay. Congrats Director Judge Jimmy Santiago. Good luck, ha? At eto malungkot Justice Boying, ha? Ayan, kumusta ka na? Get well soon, Secretary, ha? Abay, sabi na ating bubit yung ilang nahuling mga nagtatrabaho sa Pogo. Isang opisyal po mahabigan ng Pogo na hinuli, ha? Abay, alam po ba ninyo nakatakas sa loob mismo ng opisina ng Bureau of Immigration? Tanong natin dito Secretary Boying, ha? Ayan. Ito ba ay tumakas o pinatakas? Alam niyo kung saan tumakas mga kuyang, mga ateng? Abay, nag-CR daw po mabigyan yung opisyal ng illegal Pogo. Abay, hindi na lumabas sa pintuan. Lumabas dun sa bintana. Alang yan naman ha? Tumakas ba yan o pinatakas? Anyway, dahil mabigat ang mga issue natin ngayong araw ng Miyerkules. Para sa mga deboto ng Baklaran, ayan, ipagdasal po natin ating bansa, mga opisyal natin sa gobyerno, ha? At relax lang tayo mga kuya, ha? Ayan, Mr. Fred Yao. Nakapag-break na po ba kayo? Abay, pag-break natin mamaya, Mr. Cesar Leon Toyota Alamang, ayan, abay, nakapag-relax na po ba kayo? Abay, mamaya pagka-break time tayo, ha? Abay, kailangan na sabayan natin ito ng malamig na RC Cola Mega. Itong RC Mega, mas may sarap na ating babalik-balikan. Dahil ito ay affordable mga kuya, mga misis, 24 pesos lamang ang SRP niyan. At ang damdamin bayan at siyempre ang break time, programang break time sa hapon. Abay, kailangan dyan ng sarap ng RC Mega, 24 pesos ang SRP. Damdamin bayan. Oras Chief Justice Alexander Jess Mundo. Kumusta po dyan sa Padre Faura? Oras ganap na alas 8:35. Ang balitang ito. So, commercial. Nasa DOS na siya, commercial pa rin. Damdamin bayan. Talaga kasi pagka number 1 maraming advertisement na pumapasok ha? Pero yan ang gusto natin mga kuya, ha? Yung sinasabi naming good problem, Congresswoman Marisa Del Mar. Ayan, alam ko dati kang broadcaster, TV host, kaya alam mo yan. Yan ang gusto natin. Rektang sagot sa rektang tanong. Pero alam mo kung ano ang rektang gusto ng ating mga tagapakinig. Siyempre ang pinakabagong programa sa DZRH. Kasama dyan ang aking partner, si Sister L. Hi, Sister L. Hi, Laka. Good morning. Good morning. Rekta ka rin. Agenda ng masa tuwing Sabado alas 6 ng gabi. Dito po sa impilan ng DZRH. Kasi nagsanib persa dito ang mga eksperto sa edukasyon, trabaho, batas, food security at agrikultura. Sino-sino ba mga nandyan? Abay, andyan na naman si Bam Aquino, Shell Jokno at Kiko Pangilinan Cuneta. Ayan, Pangilinan. Pangilinan. Siguradong siksik sa talakayan at pagbabahagi ng kaalaman ang programang nakatuto sa mga isyong malapit sa puso ng masa. Rekta. Damdamin bayan. Oras, Sister L, Lady in Black. Dito black ka ba? Lakay. Ayan. Navy blue. Navy blue ba yan? Oh. Ayan. Sabi ni Kuyang General Joseph Come ng Coast Guard. Ha? Ayan. Hindi naman daw ganyan ang kulay na Navy. Ayan. Ba't ba Navy blue? Color lang. Ba't Navy blue ang tawag nga ba dyan? Dark blue naman yan. Dark blue naman to. Oy, batiin mo natin si General Joseph Coime, ha? Ng Coast Guard. Abay, Senior Warden. Abay, nasaan ka, General Noble Joseph Coime, ha?
Abay, anong ginagawa mo sa Cebu? Dapat doon ka sa West Philippine Sea. Ayan. Nasa Cebu daw sila. Ayan, kasama sina Noble Rodil Milyado. Ayan, Noble Arman Alcala, Aldric Abrujena, at Junior Warden na Baba Patrimonio. Ayan, huwag kayo sa Cebu, ha? Doon kayo sa West Philippine Sea. Damdamin Bayan. Ayan, oras, Sister L. It's 8:43. Oras na para kausapin natin si Congresswoman. Tawagin natin kaagad ito. Nasaan ito, Sister L? Nasa graduation. Mukhang guest speaker to sa graduation ng congratulations sa mga graduates ng University of Perpetual Help, Las Piñas. Wow! Diyan lang sa tabi natin, PICC. Ayan. Kaya pala maraming tao dun sa naglalakad, nakatoga, mga daladalang mga ang tawag nun, yung pang graduation, yung toga. Tsaka yung ano yung sombrero sa graduation, 'di ba 'yun ang toga? Yun yung toga, lakay. Yung damit, ayan. Nasa ating linya po mabigan ang kinatawan ng OFW Party List. Abay, dating artista, dating magaling na dancer, ayan, at dating broadcaster, Malu, ha? Ayan, si Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Congresswoman Marisa Del Mar, ma'am, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga sa Damdaming Bayan, Lakay, Sister L. Maganda pa kayo sa umaga sa lahat nating OFW, sa lahat ng Pinoy. Magandang umaga po. Ayan, kita mo naman picture ni Madam, maganda-ganda. Oo I-focus nga, mo si Ma'am Marisa. Lamang siya ng 10 paligo kay Mayora Cecil Guo. Ayan. Sino si Cecil? Ay, Alice pala. Cecil tuloy. Alice Guo, Lakay. Guwaping. Ayan, Guwaping pala siya. Ayan. Anyway, Congresswoman Magsino, ma'am, alam po namin kayo po ay bilang kinatawan ng OFW. Alam po niyo ay kinonfirm na po na yung seafarer natin na dinukot ba ng mga Houthi rebels dun sa Red Sea. Abay, namatay po. Ayan, sa mga ganitong sitwasyon, Congresswoman, bilang kinatawan po ng mga OFWs natin, kasama ng mga seafarers dyan, anong tulong at benepisyo ang mabibigyan natin sa kanila, yung mga na-display sa trabaho. At eto kung namatay po yung isang seafarer natin, seaman natin. Yes. Lakay, namatay yung ating isang seafarer. Tayo po'y nalulungkot at dahil po dito, tayo po'y nakipag-ugnayan sa DFA, sa DMW para mabigyan ng agarang atensyon at suporta itong pamilya at mai-repatriate ng mas maayos, mas madali. At yung pamilya po ay kung sa atin po ay lalapit naman, nakikipag-ugnayan po ang ating opisina upang sa ganon ay makapagbigay po tayo ng tulong ang OFW Party List. Tayo po ang principal author na Magna Carta for Seafarers, kaya dapat po talaga na maipasa na ito, pumasa na po ito sa House, nasa Senado, pumasa na rin po sa Senado, hinihintay na lamang po ang pagpirma ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos para tunay pong maging batas na po ang ating Magna Carta for Seafarers para mas maproteksyonan po ang karapatan ng ating mga marino. Abay, for a signature na pala ng Presidente, abay, dapat kalampagin natin si Apo Little President Lucas Bersamin para mapirma na ng Presidente. Tama po. Tama po yan, Lakay. Tama yan. Para mas marami tayong matulungan ng mga marino at tayo rin po ay naging sandata rin po, nag-facilitate tayo nung mga kanilang training at ngayon po ay 60,000 na mga marino ang nakasampa muli at tinanggap na po ng European Union ang kanilang mga Filipino certificates ng ating mga marino. Pinag-ingay po natin yan sa Kongreso at sa ating mga news. Lakay, Sister L. Ayan, sabi na aking bubit, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, mama, ang isa pang problema pala natin ng ating mga OFWs, yung bang mga, siyempre, dinaiwasan na nagkakaroon ng relasyon sa abroad pagkatapos nagkakaanak, Sister L, outside wedlock. Abay, marami pala mga bata ang tinatawag na stateless children. Ayan na. Yung pong mantaki mo, ipinanganak na, lumaki na, hindi alam kung anong magiging nationality nila. Filipino ba o Saudi citizen, ganyan, or Kuwaiti, or
Bakit nagkaganon? At ano ang aksyon natin, ma'am, dito sa mga tinatawag na stateless children na nagiging anak ng ating mga OFW sa abroad? Tama yan. Lakay, alam mo kasi, ang stateless children, ito yung mga individual na under the age of 18 na hindi nare-recognize na citizen ng kahit na anong bansa. Dahil nga dito sa mga batas natin on nationality, maraming rason, ganun din yung mga nationality laws ng iba't ibang bansa, diskriminasyon at ang kanilang mga administrative na mga problema. Kasi itong stateless children, ang nakakaawa, denied sila ng basic right at services. Denied sila ng edukasyon, ng healthcare, ng legal protection, na napaka-importante lakay, Sister El, sa development at pagkatao ng isang kabataan. Malalim na problema ito kasing kinakaharap ng ating mga kababayan, lalo na nasa Middle East, tulad ng mga kasong narinig natin at nakausap sa United Arab Emirates nung bumisita tayo kasamang minority bloc. Ito yung mga children nga born out of wedlock. At dahil kay Sister Elsa takot, tinatago sila ng kanilang mga magulang kahit hanggang sila nasa school age na at hindi makapag-aral. Kaduktong dito kasi wala silang kilala o alam sa kultura ng Pilipino dahil wala silang knowledge kahit na ano kasi hindi nga alam kung Pilipino sila, kung ano ang lahi nila. Ito'y sinama natin sa privilege speech noong November tungkol sa mga suliranin ng OFWs natin sa Hawaii, sa Dubai, at nakipag-ugnayan po ang OFW Party List sa DMW tungkol sa isyong ito at sinama natin ito sa lahat ng mga issue na pinag-uusapan natin ngayon sa Kongreso. Tayo po yung nakikipagtulungan ang OFW Party List sa DMW, sa DFA, sa yung mga bilateral labor agreements natin na kahit paano magkaroon pa rin ng batas, paano ba talaga ang mangyayari dito sa ating mga stateless children na mga Pilipino. At meron po tayong issue ng tinutulungan ngayon, yung ilagay natin sa pangalang Juan. OFW siya mula sa Abu Dhabi na nagpaparepatriate at ang kanyang anak dahil born out of wedlock nga, wala silang documentation, wala silang visa, wala silang pasaporte. Wow. At si Juana naman, sa Dubai din, lakay, Sister El, ang anak niya, 3. Born out of wedlock pa rin, walang dokumento, walang visa, walang birth certificate. Tinutulungan po ngayon ng OFW Party List at ng DMW ng DFA para magkaroon sila ng pasaporte at ma-repatriate na po natin sa lalo madaling panahon. Congresswoman, di ba automatic yan na kung ang parent ay Filipino, ayan, di ba pwedeng di ba i-acknowledge yan ng ating embassy, di ba? Pwede sila mabigyan diyan ng birth certificate o kaya ay pasaporte? Hindi ba pwede yung ganon? Dapat. Dapat ganon. Dapat, pero hindi. Merong mga nationality na iba't ibang bansa, lalo na sa middle age, na hindi pwedeng gamitin ang apelyido ng nanay nila dahil hindi nga sila pwedeng irehistro. Dahil pag ginawa ng DFA natin doon, magkakaroon ng problema. Kailangan magkaroon ng agreement ang bansa, lalo na Middle East at ang ating DFA, na pwedeng tanggapin na kung yung nanay, di ba, sa Pilipinas, nanay, walang tatay, isunod mo sa apelyido ng nanay. Pero may mga bansa na hindi tinatanggap ito, lakay, Sister L. So medyo komplikado po pala itong usapin na ito. Sobrang Tsaka kung lalo sa Middle East countries, pagka ang isang Pinay nagkaroon ng anak, wala naman siya asawa, baka huliin pa siya, kasuhan pa siya, makulong pa siya, Congresswoman. Tama po ba yun? Tama. At saka alam mo ba, lakay, Sister L, 10 million ang estimated na stateless natin. Ang dami. 10 million ha. Dito sa Southeast Asia, 1.4 million ang stateless children, individual natin. Sa Pilipinas, 7,138 at 237 million children ang under the age of 5 na walang birth certificate, na talaga naman pong at risk ang kanilang pagiging stateless o walang kakilalan kung ano talaga ang nationality nila. Pero yung mga nasa Middle Eastern countries natin, yung mga kababaihan, hindi pwedeng ipasa yung nationality nila sa kanilang mga anak. Kaya yung mga nanay o tatay na Pilipino, hindi nila malaman kung paano ipapasok sa eskwelahan ng kanilang mga anak. Sa Middle East, ang 55,000 to 97,000 ang mga yung mga stateless natin na OFW, lalo na sa Sabah, napakarami.
Congresswoman ma'am, kumusta naman po ang mga sinusulong natin na programa para naman po o yung ano pong mga pwedeng nating maitulong doon naman po sa mga overseas Filipino workers natin na minsan po malungkot na nawawalan bigla ng trabaho, natatanggal sa trabaho. Mayroon po ba tayong mga assistance para sa kanila just in case sila po ay muling bumalik dito sa bansa dahil nga po nawalan sila ng trabaho kasi masalimot po yun, ang source ng income nila ay doon sa ibang bansa. Tama yan, Sister El. Alam mo ba, tayo po sa OFW Party List Lakay, tayo tumutulong para sa mga reintegration or livelihood program ng ating mga returning OFWs. Dahil kasi nga, kailangan gusto na nilang bumalik sa ating bansa at maaaring manirahan na dito, nag-o-offer po tayo ng mga assistance. Ganun din po, katulong ng OFW Party List ang iba't ibang ahensya natin para mas lalo pang madagdagan at magkaroon din po ng mga job offers sa mga different companies. Tayo po ay makipag-ugnayan lamang po sa ating OFW Party List Tulong at Serbisyo Center sa Ayala Mall, Manila Bay sa 4th floor or sa ating pong OFW Party List FB at YouTube. At tayo po ay may email din, OFWPartyList21@gmail.com at pwede nyo rin po iparating sa Damdaming Bayan para makarating Yun. Tama Malakay, Sister El? Yes Tama po. Yan, the best. Ayan. Yan ang pinaka-express. Si Congresswoman Marisa Del Mar para nagproprograma rin sa radyo at TV ito. Tama. Congresswoman, narinig na po namin yung graduation na Mars. Baka mahuli kayo sa graduation ng estudyante ng University of Perpetual Help. Ayan, di namin kayo pipigilin. Maraming salamat and good morning. At paki-extend our congratulations sa mga graduates ng University of Perpetual Help. At siyempre ang chairman ng University of Perpetual Help, si Dr. Tony Tamayo. Ayan, si Right Worshipful Bob Moran. Good morning and thank you po, thank you, Congresswoman. Maraming salamat Lakay, Sister El, sa Damdaming Bayan, sa lahat ng ating OFWs. Tandaan niyo po para sa atin, kayo po ang bida, Congresswoman Marisa Del Mar Magsino, na nagsasabing mahal po kayo. Thank you so much Lakay, Sister El. God bless us all. God bless Thank us. you po. Madam. God bless po. Congresswoman Marisa Del Mar Magsino. Magsino na pala siya. Magsino na siya, Lakay. Ayan, tatanong ko nga sana yung napangasawa ba niya, tiyuhin ni Austin. Oo nga. Austin Magsino. Si Boy Toothpick. Lakay, hindi na siya toothpick ngayon. Hindi na ba toothpick ngayon? No. Sa kanya ko sa kanyang toothpick, nagpataba na siya. Oo, Lakay. Oo. Parang Arnold Schwarzenegger lang. Nasa marina na yan ngayon. Ganun ba? Ayan. Congresswoman Marisa Del Mar Magsino ng OFW Party List. Shocking yun 10 million ang ang dami, children. Ang dami Lakay. Paano kinabukasan ng mga ito? Buti pa si Mayora. Huwag naman sana maging Mayora Alice Guo bigla Lakay. Buti pa si Mayora Alice Guo. Ayan. Nakakuha ng Filipino citizenship kaagad. Alam mo yung mga netizen Lakay, pinagpipiestahan yung kung siya man daw talaga yon. Yung pangalan niya daw pala ay Guwaping. Sabi Guwaping. Sabi sabi tuloy, napag-usapan natin kanina mga CIA, mga spy agency ng China, ha? Ayan, naku Lakay, ha? Hindi kaya spy girl yan si Mayora? Ayan. Si Mayora Guo. Kasi alam mo naman mga spies, Sister L, maraming mga cover yan. Ayan, like yung number 1 spy agent ng Russia, Sister L, ha? Abay, ito pala ang cover niya ay TV reporter, TV host, TV personality at model. Ay, hindi mo paghihinalaan yan. Parang binabalita natin dito na taga yung reporter. Chinese TV. Ayan. Kaso umalis na pala. Ayan. Sikat na KGB agent nung araw ito, ha? Si Anna Vasilyevna Kushenko Chapman. Kasi ang nagpag-asawa yata na Amerikano ito, ha? Ang cover niya, ang front niya makuyang sa intelligence community, ha? Model at lady journalist, media personality, TV host, entrepreneur. Ang hanip nung cover niya Lakay, hindi mo paghihinalaan kasi humaharap sa public Yes, diba? Ayan. Expose. Siya ay nahuli pala sa Amerika noong 2010
Pero na-release din kaagad. Alam mo kung bakit na-release? Bakit? Aba, meron palang ganito, ha? Nagkaroon ng prisoner swap. Ayan. Pinagpalit. Ayan, pinabalik sa Russia. Ayan. Sinong kapalit niya, Lakay? Yung mga CIA agents din na nahuli sa nahuli Russia. doon. Mga ganun lang yan ha? Para sila nag-exchange gift. Oo, parang mga Palestinian sa mga Israeli Mossad. Ayan, mga sundalo na mga prisoners of war nila. Ayan, nagkakaroon pala ng mga swap na ganyan, prisoner swap. Pero alam mo ba na meron din naging Filipinang sumikat na spy agent, naging agent din na Sister L. Sino, Lakay? Noong World War II. Aba talaga, meron palang gano'n. Si Josefina Guerrero. Oo, Lakay. Kilala Part mo rin ng yan? history yan, di ba? Ganun ba? Oo, parang siya yung nagtitik-tik nun. Yes, noong the World War II, ayan, nagtiktik sa mga Japanese at mga Amerikano, ha? At siya ay may sakit na leprosy, ha, pero sa ospital ayan marami siyang doon na kukuha mga intelligence information, ayan, pero ang greatest female spy daw, Sister L, ay si Mata Hari. Ayan, dating dancer at bilang maganda at sexy dancer, abay naseduce niya ang mga diplomats, ayan, mga military officers. Iba talaga Lakay yung advantage kapag ka medyo no? Yes, at doon ako ng mga marites. Kaya siguro data gathering. Mga data gatherers. Ayan. Kaya siguro Lakay, 'di ba yung movie ni Angelina Jolie? 'Di ba ang ganda yung character, yung Salt, 'di ba? Syempre ganda. Saka yung Red Sexy. Sparrow. Oo, yung Red Sparrow. 'Di ba tingnan mo yung mga doon, mga spy doon, babae na talaga namang hindi mo pag-iisipan ng hindi maganda. Actually, yung mga movies sa ganyan mahabigan true to life yung mga yan ha? Ayan. Merong mga pinaghugutan. Damdamin Bayan. Pero humina na ang spy agency ng Russia, yung KGB nung araw. Hindi na ganun kalupit. Kasi na-dismantle pala yan nung nabuwag yung USSR. Ayan, United Soviet Socialist Republic. Ano ba yun, Lakay? USSR, iba yung naiisip ko. Yung sasakyan yung United naiisip Soviet ko. Socialist Republic. Di ba may barko USSR, Lakay? Yung pangyera ba yun? Oo naman. Meron sila yung ano ba yun? Nakalimutan ko na mayroon ako nabasang ganun Baka naman nabasa mo, Yellow Submarine ng Beatles. Ang tinutukoy ko yung mismong Union of Soviet Socialist Republic. Yes. Anyway, history na yan at babalikan natin lang pa mga history issue. na yan, baka ma-zero ako. Ayan, Spy 101. Intel 101 pala. Medyo dyan Lakay medyo pagkaibang bansa, medyo kolelat ako dyan Ayan, sabi nga, pero ang number one spy agency pa rin daw po para sa mga pinag-aaral to ng mga mga nasa Intel community ha. CIA pa rin ang number one, Sister L. Central Intelligence Agency at ang Mossad ng Israel. Ayan, mas magaling daw sa covert operations yan, special operations kaysa sa CIA talaga ha. At ang China meron din pala yung tinatawag nilang MSS. Ayan, wala kayang MSS? Military of State Security. Ayan, parang combination daw ng CIA at FBI yan. Wala kayo sa mga pogo ang mga ito. Baka nandyan na, baka nasa Bambantar lang, nasa Porac na mga ito, ha? Nasa Cavite na. At yung malupit dyan yung UK, ha? Yung M16, ayan, SIS, Secret Intelligence Service ng United Kingdom. Yung parang ala James Bond ba? Ayan, sa totoong buhay yun. Doon, medyo, siyempre, pagka-pelikula, may dagdag na yun. Pag pelikula Lakay, medyo exaggerated na yan. Damdamin Bayan.
Pero alam po niyo mga kaibigan, napakahalaga po tayo na tayo po mismo ay marunong pumili. Ha? Gaya ng siyempre makapare natin sa buhay, sa karir, ayan, sa mga kaibigan, ayan, sa mga ibobotong lingkod bayan, maging sa pagbili ng gamot. Para value for money ating mga gastos, affordable man ang mga generic medicines, pero hindi naman pare-pareho ang mga ito. Kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Siyempre, ha? Nakipag-partner na ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical companies sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa, kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pare ang bisa at kalidad, pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca o EP Philippines, Landbank at Boehringer Ingelheim. Tandaan mga misis, mga lola, kapag may reseta ang doktor, piliin siyempre ang Rhea Generics. Dalhin lamang po ang mareseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor. Damdamin Bayan. Standby Raymond at Paas, standby Milky Rigunan. Ano ang latest sa Kamara at Senado? Standby Ninong ng Bayan Sherwin Alfaro. Aba, saan may bigyan ng aginaldo ang Santa Claus ng bayan? Nandyan saan siya, Sister L? Siya ay nandyan sa may barangay Bagong Bayan sa South Navotas City. Aba, nasa Navotas kung Toby Chanko. Damdamin Bayan. Standby Ninong Sherwin, oras Sister L. 9:04. Yung pala, nagpapatutug ko ng Christmas song. Kasi po araw-araw sa amin ay Pasko. At kahit hindi po Pasko, dapat nagbibigay tayo. Yes. Oras, Sister L. It's 9:11. Sandali lamang, Ninong Sherwin Alfaro mula sa Barangay Bagong Bayan na South Navotas City. Batiin mo natin ng happy anniversary sa mga taga Laurel, Batangas. Aba, Laurel Day pala ngayon. Ayan, kay former President Kuyang Jose P. Laurel. Ang Laurel Day sa Batangas ay mula ngayon hanggang June 22 ba? Sa Sabado. Sabi ni Nestor Kagitla. Ayan. Nagitla naman ako sa Nestor, ha? Nakakagitla. Eto na ang Nino ng Bayan. Standby Raymond. Ano ang latest sa Senado, ha? Ano ang mga investigasyon ng mga taga-SBI, Senate Bureau of Investigation? Standby Milky, standby Val Gonzales. Narito muna ang Ninong ng Bayan. Dahil 85 taon na ang kauna-unahan sa Pilipinas at ang MBC, mas gumanda na, mas pinalakas at mas pinalawak pa ang pamimigay ng ating papremyo. Ito ang DZRH Mas Malakas Promo, kung saan pag naabutan namin kayong malakasang nakikinig o nanonood sa DZRH, ay mananalo ka ng instant 1,000 pesos at may kasama pang grocery bag ng DZRH. So ano pang hinihintay ninyo? Tutok na sa nangunguna kauna-unahang radyo sa buong Pilipinas, DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At bago ang Nino ng Bayan, ayan, bati mo natin si Kuyang General Alex Go, ha? Ang pinsan ni Mayor Alice Guo ng Bamban. Pero ito si Sir Alex Go ay maputi, matangos ang ilong, ayan, pero hindi naman sobrang singkit. Oo nga. Actually si Kuya Alex Go, may lahing Kastila yata ito. Parang Spanish yung mukha niya lakay eh. Spanish-Chinese. Spanish bread. Ayan, di daw siya pinanganak sa Pujan, Senator Win Gatchalian. Ipinanganak siya sa Umpin. Sa Umpin. Sa Tondo ba yun lakay? Binondo. Tondo tuloy, Binondo pala. Teka muna, standby Reverend, standby Valley, standby Milky. Narito muna ang Ninong ng Bayan, Sherwin Alfaro mula sa Navotas City. Ninong! Yes, lakay.
Go. Nasaan ka na? Asa? Ano yan? Nakikita po ngayon na hindi Taka muna. makukumpleto ang biyaheng Navotas sakay. Nabota sa West Philippine Sea ba yan? Malabon Navotas River. Sa lalim nito, Lakay, ay hindi mo halos makikita yung ilalim dahil itim na itim, Lakay. Wow. Itim na itim. Yung tubig. Sayang naman. Burak. Yung tubig, hindi yung Hindi man lang bluish. Oo, matagal pa siguro proseso yung pag-nilinis dito sa mga ilog natin. Pero kahit pa paano, makikita mo na tumitina na yung mga basura. Konti na lang, konting kawayan na lang, mga konting mga lumulutang na lang doon sa kabilang side. Pa-address natin yan kay sa mga congressman dyan. Ayan, yung mga flood control budget nila. Yes, oo. Ito mga papalutang talaga dyan sa mga marites ng Navotas. Dala-dala yung transistor radio ni ate, ho? Ayan, bit-bit ang radio. Wow. Pangalan mo, ate? Good morning. Good morning, ate. Good morning po. Pangalan mo? Ako po si Antonia Marcelino. Antonia Marcelino. Yung pangalan ni ate, pati last name, parang pangalan pa rin. Nakikinig ka lang kay kanina pa, yan, habang nasa initan ng araw, ewan ko ba, parang siya din yung battery dahil bilang na kanyang radyo. Nagbibilag siya sa araw habang nakikinig. Sa tabing ilog. Banda, dito ka sa tabing ilog. Nagpapaaraw po ng likod ko kasi naubo po kayo. Ano ko kasi dati ng tabing ilog. Kasi tandaan lang, yung mga tabing ilog lang kayo, si Jolina. Yan, Jolina. Si Judy Ann. Ang sexy naman ito, kamo huwag nang buksan kasi may nakikita kong nagpapaaraw dito sa CCP complex. Hinubad yung damit, pinapaarawan yung likod. Ayan. Kayo rin ba ate, ganyan? Pinapaarawan yung likod ninyo? Oo nga, in-expose nyo rin ba sa araw? Awatin natin sila nanay kapag hinubad yung damit dahil magpapaaraw sa likod. Ayan yung hubad. Si kuya, naka-burles si kuya, Takbo siya eh. Binibilad ng likod. Huwag na lang. Bumbunan yata binibilad ni kuya Ayan, hindi likod ha? At dahil lagi ka pa nakikinig sa Disari? Sino pa rin mga announcers sa Disari? Si Lakay Deo Macalma. Ba, kilalang kilala. Dahil dyan meron ka 1,000 pesos! Yehey! At ako, meron ka rin grocery bag ng Deezer 8 siyempre. Ito muna, dahil maganda ka na. Pakita mo naman yung mukha mo. Nakikita, kasi against the light dito ka kaya sa kabilang Smile ate, smile. Bumaba ka muna dyan sa ilog. Ayan. Sa ilog yan. Ate, smile. Ganda ng ngiti ni ate, Nakita ka na namin. Kanina pa, silhouette mo lang nakikita. Meron ka t-shirt, pampaganda yan. Thank you po. At meron ka rin grocery bag mula sa DZRH. Yan. At meron pa. Sandali, bitama mo yan. Ito pinakahihintay mo dahil meron kang Lakay, ang kinis na ng balat ito, pero pakikinisin pa ng vitamin E. Ayan, yung vitamin E. Wala po ng amin. Ay, mamit. Paano mo mamaya? Wala kang sikuna yan. Ayan. Meron ka rin vitamin RC. Yan. Ito. Oo. Wala po man. Merry Christmas. Salamat at Teka muna. kahit pa paano, napasaya namin kayo. Sherwin. Salamat din po. Anong ginagawa niyo din sa gilid ng ilog at saka ilalim ng tulay? Lagi po kami dito nagpapaaraw. Nagpapaaraw sila. Laka yung araw nakakapaso na nagpapaaraw pa. Akala ko nagpapasantan si ate. Ayan. Teka muna, Sherwin. Bilangin mo, ilan ba lahat yung mga nagpapaaraw dyan? Ilan sila? Bigyan mo ng aginaldo, ha? Ito, 1, 2, 3, lakay. Yung dalawa, na sobra na sa araw, nagtago na. Yung una. Ilan sila? 3, lakay. 3 lang? Sige, bigyan mo sila ng... Asan si kuya nakahubad kanina? Bigyan mo ng vitamin E yan, ha? Ayan. Vitamin E rin kay yung kuya. Kalbo. Tumakbo, ha? Ayan. Ayan na, si tatay. Bigyan mo ng vitamin E si kuya, ha? Ganda pa naman ng katawan. Ayan, ang dibdib na sa tiyan. Kaya niya, vitamin E lakay. Ito mga... bigyan. Yung binilang mo, bigyan mo sila ng tig 200, Sherwin. Ayan, tig 200 daw, Sherwin. Okay, sige, bigyan natin sila ng 600 lakay.
Pambili ng pandesal. Ayan, panulak ng vitamin R. Ayan, pampulutan ng vitamin E. Ang init-init. Pag meron kayong tig 200 ha, para hindi kayo nagbibilad dyan. Ayan. Maraming salamat din sa inyo dahil kayo ang nagpapa-number 1 sa DZRH. Kaya naman, mabot po kami ng 85 taon sa himpapawid. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako naman, Hearts number 6, Sherwin Bata Alfaro, tuloy-tuloy smart paborita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Ninong Sherwin Alfaro mula sa Navotas City sa tabing ilog. Lakay, naloka naman ako nito kay Bakit? Sir Vic Lima. Bakit sabi ni Vic Sabi niya, Lima? sana yung kalbo? Oo nga, siguro kambal ni Victor de Lima yan. Ha? Natawa ako sa'yo, Sir Vic. Nakakaloka ka. Sandali lamang at babalikan natin ang ilang pang mga reports. Naku ha, dyan sa Senado ha. Pagkatao ni Mayor Alice Guo ng Bamban na Tarlac, bubusisihin ng Senado. Ayan, may pati ba love life niya? Lalo na Lakay, may bago na namang inilabas na impormasyon tungkol sa kanya. Siya pala ay, kung totoo man Lakay na siya ngayon, si Guaping. Kasi na ko Lakay, natutunan. Guo Waping. Ayan, Guo Waping. Kasi naman itong mga netizen na to, sabi nila, Guaping. Sabi nila, 13 years old pala Lakay. Diba? Nung dumating dito sa Pilipinas. Yun yung ano niya. So, kung yun ay totoong mapapatunayan siya, hindi siya Pilipino pala talaga. Bago pumunta ng Senado ito, sa investigasyon ng Senado, Professor Boy Benessa, baka pwede nating padalhan ng Memo Plus Gold si Mayora Alice Guo para hindi magiging malilimutin. Para matandaan na niya, Lakay, hindi niya yung hindi ko po alam. Ayan. Standby Val Gonzales. Standby Boy Gonzales. Birthday ba ni... kailan ba birthday ni Dr. J? Di ba 20? O June 18 yata. Kailan ba ang birthday ni Kuyang JR? Ay malalaman natin kay... Dr. Boy Gonzales mamaya. Ayan. Ngayon daw Lakay. Ngayon. Kaya pala may nagpapabati rito, Sister L. Rizalina ang pangalan. Ayan. Si Ateng Rizalina Gozon Deliso. Aba, kaberte pala si Kuyang Dr. JR. Ateng Rizalina Gozon Deliso. Binabati ni Kuyang Noble Rodana Deliso. Alamin nga muna natin ang Billy, sumesi niya si Billy, may pananakot, may pagbabanta, parang Chinese Coast Guard ito, ha? Ayan. Sige, pag walang commercial, wala kayong bonus. Sabi ni Billy, commercial o walang sweldo? Ayan, putulan kita dyan ng hintuturo. Kasi ganun siya ng ganun Lakay, eh. Ayan, standby Raymond, standby Val Gonzales, Boy Gonzales. Darating ba si Mayor Alice Guo ngayon dyan sa Senado? Oras, Sister L. 22 minutes after 9. This time check is brought to you by Ace. Oras, Sister L. It's 9:28. Grabe ka, Billy Boy, ha? Ayan, sa dami ng commercial, sabi tuloy ni Kuyang Noble Robert Payawal. Sabi niya, Lakay. Sir, ha? Lumipat na ako sa Easy Rock. Okay lang yun, at least Easy Rock. Ayan, abay, eto, ha? Si Vladimir Amir Putin, ayan, lumipat na ako sa kay Nicole Yala at Christopher. Okay lang, Love Radio. Pwede rin kayo sa Yes the Best. Teka muna, sandali lamang Raymond, at binabati natin ang ating mga kabagwis sa Mount Arayat Shrine Club. Lalo na kay Attorney Noble Attorney Archie Albao, NBI Regional Director sa Davao, naka-assign ba? Good morning, Attorney Noble Archie Albao. Ayan, nagmano ka na ba kay Director Sharpshooter Jimmy Santiago kahapon? Hi, Director. Good morning. Good morning, ayan, Director. Ayan. Na-mention ka pa pala dun sa kahapon na kaya. Nga, ayan, kasi ang gusto ko raw insider. Unsolicited advice lang naman yun, Director, ha? Siyempre, ang final say pa rin dyan siyempre ang Commander-in-Chief, Pangulong Bongbong Marcos. Pero siya ay hindi naman bago dun Lakay. Pero nagtaka ako, ba't NBI agent siya? Ba't nagpulis pa siya?
Ayan, kasi usually parang iba ang oo, reputation ng NBI. Kapag ka NBI ka, medyo NBA agent tapos naging patrolman ng PNP, di ba? Ayan, sa bagay kanya-kanya. Pero, di ba? Naging sharpshooter naman siya. Oo, Naging magaling. fiscal pa siya, naging judge. Grabe, ang sipag pala neto, Lakay, tsaka matalino. Ay, siyempre naman, Jimmy Santiago pa. Yes. Ayan, pero eto narito na ang report mula kay Raymond at Paas. Aba. Ano ang latest sa SBI? Ay, alamin na Senate Bureau of Investigation. Eto na, Lakay, dahil ang pagkatao ni Mayor Alice Guo patuloy na bubusisiin dyan sa Senado. Ito pala, hindi pala inirenew yung kanyang kontrata sa NBI kaya siya nagpulis. Okay. Ganun pala yan. Sino ba hindi nag-renew, ha? Si Director Jolly Bugarin ba? At least ngayon, siya na ang bagong director ng NBI. Mga challenge sa buhay. Yes, oo. Alamin natin ang update dyan sa Senado. Pupunta ba? Dadalo ba sa pagdinig ng Senado si Mayor Alice? Ayun nga. Nagpapasaklolo sa Malacanang. Nagsumulat na kay ES, Lakay. Oo. Alamin natin ang update mula kay RH28, Raymond Adpaas. Kay Raymond. Raymond Adpaas. Ayan o. Si Guwaping. Guwaping. Yan pala ang birth certificate ni Guwaping. Ayan o. Ayan, galing sa immigration ba yan o galing sa Valenzuela? Pasaporte, Lakay. Pasaporte yan, oo. Yan na noong taong... Akala ko Valenzuela City Registrar's Office. Student yung nakalagay. Student. Anong pumasok Ayun, sa rito? nakalagay Lakay. Nung nag-aral sa Sakwa na Philippine Cultural... August, ang tatak Lakay ay August 31, 1990. O ba? Talas na mata mo. Ayan. Naka-contact lens ako eh. Nung nag-aral sa Philippine Cultural High School, dyan sa Abad Santos, Tondo, Manila. Yan ba pinakita niya ron? Raymond at Paas, please come in. Raymond. Wala pa si Raymond. Ayan. Go ahead, Raymond. Ano ang latest dyan? Patuloy na bubusisihin ng mga senador ang tunay na pagkatao nitong si Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac. Ito ang pinangako nitong si Senador Sherwin Gatchalian kasunod ng kanyang inilabas na dokumento kahapon, Mayor, na nagpapakita na doon sa isinumiting papeles ng pamilya Guo sa special o para sa special investor resident visa sa Board of Investment ay ang kanyang paniwala itong si Guo Huaping ay siya rin itong si ngayon ay Mayor Alice Guo ng Bamban, Tarlac na ito ay ipinanganak noong 1990 at pumasok sa Pilipinas 13 anyos na ito. Ito ay matatandaan na doon sa mga hearings ng Senate Committee on Women and Children ay ibinulalas nitong si Mayor Guo na siya ay pinanganak sa isang farm dyan sa Tarlac, nag-homeschooling kaya wala siyang formal na record sa mga eskwelahan. Pero paniwala ni itong si Senador Gatchalian, maraming dapat pang ipaliwanag itong si Mayor Guo hinggil doon sa kanyang pagkatao at ganon din kaugnayan sa operation ng Philippine Offshore Gaming Operators. Nataon ng mga dokumentong ito, Mayor, nang nagpadala naman ng sulat si Mayor Guo sa Malacanang sa opisina ni Executive Secretary Lucas Bersamin bilang chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na humihingi ng patas na investigasyon at itinatanggi na wala daw siyang kinalaman sa Baufo Land Incorporated na siyang nagbigay daan para sa pagtatayo ng Pogo Hub sa Bamban, Tarlac. Pero ngayon ay wala pang schedule kung kailan yung susunod na hearing. Akala ko ngayon, Raymond, hindi pala. Wala pa pala. Wala pa. Alam mo, medyo ito yung diferensya nung nagkaroon ng biglaang pagbabago sa liderato ng Senado. Ito yung mga naapektuhan, yung mga dapat ay mga committee hearings na scheduled ngayong panahon na sila ay nakabakasyon na Mayor at Elaine. Ang mangyayari dito, babalik lang sila sa aktibong pagdirig pag nakabalik na ng formal ang sesyon ng Senado, Mayor at Elaine. Raymond, ayan, sabi mo doon sa staff ni Senator Sherwin. Ayan, sabi na ating bubiti, tip down niya, ha? Ayan, baka pwedeng ipatawag yung principal ng Philippine Cultural High School, college na ngayon, dyan sa Abad Santos, Tondo, Manila. Isang
Filipino-Chinese school. Baka, Mayor, yung mga ganyang klase ng impormasyon, tingin ko nakarating na sa mga ito. Kaya lang, ang gusto nila yung makumbaga dokumento na maglabas. Kaya itong galing sa special investors resident visa na ito, bigla lumabas kahapon lang. Itong dokumentong ito na nagpapakita dito kay na sa paniwala ni Senator Gatchalian ay may kaugnayan na o direktang itong si Go Huaping na nasa SIRB visa application ay ito rin itong si Mayor Alice Go. I'm sure na katuwang si Senator Risa Ontiveros sa tinatrabaho na yan, Mayor. Kaya malimit yung, kasi yung narinig ko yung laging tanong ni Senator Risa before Mayor kay Mayor Go kung paninindigan niya yung kanyang pahayag na siya ay nag-homeschooling. Talagang yun ang ulit-ulit niyang tanong. Sapagka kung titignan mo, Mayor, mukhang may nilulutong ilalabas na ebidensya laban sa kanya na kaya laging tanong kung siya ay nag-homeschooling at kung sino yung kanyang nagbigay sa kanya ng kumaga naging teacher niya sa kanyang kabataan. Baka may ilabas dyan graduation na picture, graduation album. O kaya yung transcript of record, TOR. Yung mga ganon, kaya hindi malayo, Mayor. Kaya mukhang medyo sa ngayon ay tahimik pa dahil nga, di naman talaga nakapakasyon din naman kasi sila at meron silang mga inaasikaso din. Pero paminsan-minsan may mga hearing din na sinasagawa sa committee sa Senado. Nag-aayos kasi, Mayor, mga pinapaayos ni SP Escudero yung mga committee rooms dahil medyo tingin niya kailangan magsasayos kasi nga ang katwiran naman nung previous leadership kasi hindi na kailangan ipaayos physically ang Senado dahil doon sa kanilang tinitingnan ay dapat makalipat na as soon as possible doon sa kanilang bagong building dyan sa Taguig City, Mayor at Elaine. Sabi ng isang bubit kong senador, Raymond, ayan, yung isang senador ayaw makipagpalit ng kwarto dyan sa Senado, opisina. Dahil sabi niya kasi may garden na raw siya doon. Baka mamaya di maalagaan yung kanyang garden. Mga halaman. Mga halaman. Plantito. Plantito. Ayan. Kaya sabi ni isang senador, sige, di na ako marunong mag-alaga ng halaman. Baka mamatay pa yan. Sige, diyan ka na lang. Okay, tama nga naman. Parang alam mo yung senador na may parang kilala mo yata na kay Raymond Parang kilala mo yung senador na may garden dyan sa Senado Nauubo ka ayaw ko kung yung sinabi sa iyo ay yun din ang sinabi sa amin. Napapasok naman kayo sa opisina ng mga senador dyan. Alam nyo na kung sino may mga garden dyan. Pero maganda. Pero at least nag-urban gardening. Pampag-good vibes yan sa loob ng opisina. Pampaganda ng environment. Yes. Okay, so wala pa schedule. Abangan natin. Abangan natin, Mayor at Miss Elaine, kung kailan itong hearing para makita natin kung mailabas itong mga papeles at dokumentong kaugnayan sa pagkatao ni Mayor Alice Go ng Bamban Tarlac na iniugnay sa POGO operation. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, PZRH, ito si Raymond De Paz, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipinas. Damdamin. Alam mo Lakay, base doon sa nakita natin na passport ni Mayor Go, kung titingnan mo Lakay, yung birthday na dineclare niya ay iba doon sa birthday na unang sinabi. Yung dineclare niya sa Senado. Dito sa Senado ay iba. Pero iba doon, August 31, 1990. Pero ang sinabi niya ay July 12, 1986. Diyan sa passport? Dito sa passport, Lakay, yung August 31, 1990. Pero ang dineclare niya ay July 12, 1986. Aba, muntik pang anniversary ng DCRH, Ayan, kala ko di-declare niya. Pero kung papansin mo Lakay, parang 4 years yung gap. Tama ba ako ng computation? Nagpabata ba siya? Or nagpatanda. Akala ko, Your Honor, ang aking birthday ay February 31. Ayan. Wala pong ganun. Happy birthday. Sa'yo ang inumin
sa'yo ang pulutan. Happy, happy, happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Dr. Boy Gonzales, ano ba ang regalo ng Manila LGU Mayor Hani Lacuna, ha? Kay birthday boy Dr. Jose Rizal. 163 years old na pala sana siya, Sister L. Ayan, ngayong June 19, ayan. At bago ka mag-report, boy, batiin ko lang ng happy birthday yung maka-birthday ni Kuyang Dr. Jose Rizal. Si ating Rizalina Gozon Deliso Rizal. May Rizal din. Dinugtungan mo na naman. Yes, ka-birthday ni Dr. Jose Rizal. Binabati ni Kuyang Nobel Rodan Deliso. At eto pa, ha, ka-birthday din niya, ha, si ating Charlene De Vera at Samuel De Vera, mother and daughter, sabay ang birthday, ha? O birthday celebration. Sabi ni Kuyang Captain Owen De Vera, isang piloto. Ayan, sino bang ililipad mo yun, Kuyang Captain Owen? Happy birthday, Noemi Galindon, mula kay Auntie Lara Lara at Uncle Tony Lara. At happy birthday din kay, ikaw pala, birthday mo, Noble RD at ni Byong Garing. Happy birthday, Kuyang Byong Garing. Happy birthday po. Binabati ng mga brethren sa Muntinlupa Masonic Lodge at mga nobility sa Mina de Oro Shrine Club. At happy birthday din kay... kaya naman talaga ang birthday mo, Chairman Bebot Bello. Alam ko, una ka bago kay Manong Chavit, ha? Kay Governor Luis Chavit Singson Vic de Leon Lima ay sa Friday, di ba? 21? At mamahagi ng 7 million, magpaparaffle. O Manong Chavit ay mangibati ka ba si Jekwa? 7 million, ha? Dagiti barya-barya, baka pwede ka magdulit sa DCRS Operation Tulong. Ayo nga, baka naman. Ayan, Manong Chavit, ayan, di mo ibibusan, di 7 million, ha? Mangitad ka man basta dito yung Operation Tulong para sa ating mga kababayan. Hindi, baka naman lakay pwedeng okay lang yung 7 million sa kanila na. Tapos si Manong Chavit magbigay ng separate. Para desisyon tayo. Kahit magano lang, malaking tulong yun sa mga pasyente lakay. Yung pinapalipad mo sa golden, ano yan? Yung ano, gun. Ano yan? Money gun ba yun? Yung gold-plated pa. Happy birthday ating Cynthia Paulino ng Olongapo City. Ayan, mula kay Mayor Lenje at Kuyang Roland. Happy birthday din kay Joe Sandoval ng DCRH Drama. Ha? Ayan, alam tayo dyan. At siyempre si Josa Andrea Cruzat. Na hindi pa nagpaparamdam. Si Josa lakay ay birthday niya ngayon. Josa, happy birthday. Josa, happy birthday. Ayan, bago po namin staff dito, writer dito sa DCRH News Center. At kay Maria Marie Estomo, ayan, ng DCRH Treasury, happy birthday. At ang mayor pala ng Laurel, Batangas na nagdiriwang ngayon ng kanilang Laurel Batangas Day ay si Mayor Lyndon Masikat Bruce. Baka Lyndon Bruce. Ayan, baka Bruce yan lakay. Ayan, Lyndon Bruce Masikat. Ang guest of honor pala na ay Senator Amy Marcos. Ayan, happy birthday sa mga kabirthday ni Dr. JR. Happy birthday. Sa'yo ang inumin, sa'yo ang pulutan. Happy birthday. Sana'y di tayo malasing. Boy Gonzales, si Mayor Hani Lacuna ba ay nandyan na? Anong regalo kay Dr. JR dyan sa Bagumbayan Field, Rizal Park? Ayan. Boy Gonzales, please come in. Boy G. Lakaya Deo, Sister El, pinangunahan nga ni Manila Mayor Hani Lacuna ang pag-aali ng bulaklak sa bantay ni Dr. Jose Rizal. Ito bilang bahagi ng pagdunita ng ka-163 anibersaryo ng kapanganakan ng ating pambansang bayani. Bukod sa Manila LGU, kasama rin sa seremonya ang Philippine Navy, National Historical Commission of the Philippines, National Parks and Development Committee, mga contestant ng sa Manila at iba pang mga sektor. Nagbigay din ng 21 na grand salute ang Philippine Navy matapos ang red daying ceremony. Hiwalay ang nag-alay ng bulaklak ang mga opisyal at kawani ng NPDC. Dumating din
ang iba pang grupo para magbigay din ng bulaklak sa monumento ni Dr. Jose Rizal. Alas 8:15 kanina, nambuksan naman sa mga motorista ang bahagi ng Rosa Boulevard na matapos isara para sa aktibidad. Para sa kauna-unan sa Pilipinas, this Rachel Sakay. Kung nagpapaalam, tatanungin ko kung sino makalaban na mayor ni Mayor Hani Lacuna sa darating na eleksyon. Babalik ba ang idol mo? Ayan, si Yorme Isko Moreno Gonzales. Sabi, wala, hindi nagpaparamdam na kayo. Di ba nagpaparamdam? Maraming umihikayat na bumalik siya. Maraming umihikayat na bumalik ang dati alcalde na si Isko. Nung ma-interview siya ni Boss Cesar Chavez, mukhang magmama si data Pero wala pa buwan. Ayaw muna. Kumakalat na kayo sa mga barabarangay ang pangalan ni Lopez. Senador Amy Marcos. Tapos, mga kumakalat siya sa mga barangay. Tapos, Amy Marcos? Tumatakbong senador yan? Oo nga, Lakay. Kaya wala namang kumpirmasyon kay Senador Amy Marcos. Pero sa mga barangay, yun ang naririnig ko sa mga pagtinanong mo kung sino-sino yung mga nagpaparamdam. Si Senador Amy Marcos kasi, may mga nagbibigay din siya ng mga tulong dito sa Maynila. Kaya yun yung mga bulong-bulungan. Pero bukod doon, meron tatakbo na hindi naman kilala, parang naisang negosyante. Pero si Atty. Alex Lopez na dati tumakbo pero natalo, wala pa rin paramdam. Si dating congressman, si Naida Angping. Tatakbo? Hindi alam kung tatakbong congressman o tatakbong mayor. Yan yung mga kumakalat na kayo sa mga barangay na nakakausap ko kasi malapit na yung filing ng COC sa October October na. Bakit sabi ng ibang barangay mukhang wala pa kaming nararamdaman kung sino ang mga tatakbo. Ayan, sige. Abangan natin. Para sa kauna-una sa Pilipinas, balik sa iyo, Lakay Beo at Sister El. Maraming salamat, Boy Gonzales, mula sa Maynila. Daming bayan. Ano ang latest sa Kongreso, Sister El? Alamin natin, Lakay, mula kay Manang Milky, ang mga ini-issue na special visas. Pinaiimbestigahan naman sa posibleng pagdagsa sa bansa ng maraming Chinese nationals. Detalye balita mo, RH12, Milky Rigunan. Manang Milky. Sister El, at iimbestigahan sa Kamara ang pag-i-issue ng iba't ibang visa na posibleng dahilan ng pagdagsa ng maraming Chinese nationals dito sa Pilipinas. Ang tinukoy ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ay ang Special Resident Retirees Visa, Special Investors Resident Visa at ang Late Registration of Birth. Ayon kay Tulfo, nakababahala ang patuloy na pagdagsa ng mga Chinese nationals sa ating bansa. At ang tanong, anong pinahawakang dokumento naman ito para makapagtrabaho sa Pilipinas? Tinukoy ni Tulfo ang datos ng Philippine Retirement Authority o PRA kung saan 79,000 ang foreign retirees sa Pilipinas. Sa naturang bilang 30,000 Chinese retirees umano ang pinayagan ng permanenteng manirahan sa bansa. Kwestiyon din ni Tulfo ang regulasyon ng PRA na tumatanggap ng retirees na hindi bababa sa 35 years old mula noong 1992 at itinaas lamang ito sa 50 years old noong April 2021. Gate ni Tulfo, posibleng naabuso ang proseso ng pag-i-issue ng mga special permit, lalo ng pag-avail ng exemptions mula sa immigration requirements, pagbabayad ng buwis at iba pa. Kasama rin sa inais ipasilip ni Tulfo ang proseso naman ng late registration ng birth certificate sa gitna ng kontrobersyang kinasasangkutan ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCR, Sakay. Ayan, bigyan mo ng tip si Congressman Erwin. Ayan, paimbestigahan yung opisyal ng Pogo na nakatakas sa Immigration Office. Dumaan sa CR. Dumaan sa bintana. Parang eksena sa politika. Pelikula lang yata. Yes. Nag-CR lang eh. Tapos biglang nawala na.
Dinalo sa pintuan, sa bintana pala lumabas. Kasi bintana lakay, kasang makalabas yung isang tao doon? Kung magagawa na, siguro baka walang rehas yun. Kasya yung sa malit na bintana, kasya yun. Pagka nagkasya ang ulo mo, pasok na ang katawan mo dyan. Baka maliit na tao lang, lakay. Wag lang kasing katawan ni Victor de Leon Lima. Mahirap yan, baka mabara pa doon. Baka bumara. Okay. Ang dami mga kontrobersya at misteryo lakay pagdating sa issue ng Pogo. Sinabi mo. Dalawa lakay at Sister El. Damdamin Bayan. Maraming salamat, Manang Milky Regunani, standby. Grace Vera Sansano, standby. Val Gonzales, standby. Nicole Lopez, okay naman tong ganda, ha? 38 companies sa Pilipinas, Sister L. Pasok daw sa listahan ng Fortune Magazine sa Southeast Asia 500 ba? Okay, siguro kasama rito ang Jollibee. Ayan. Malamang sa malamang. Uy, happy birthday din. Aba, sabi ni Attorney Byung Garing at si Second Gentleman. Oy, Second Gentleman, Noble Attorney Mansa Carpio, ha? Ayan, good morning. Sabi ni Attorney Man Carpio, pakibati naman si Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ayan na. Hindi pala. Ombudsman pala. Akala ko si ating Vice President Inday. Ayan. Parang kaka-birthday niya lang. Kaya sabi ko, wait lang. Nag-birthday siya nung nakaraan. Ang birthday pala ay hindi si ating Inday. Si Ombudsman, former Ombudsman Conchita Carpio Morales. Ayan. Pakibati naman ng naragsak ang panagkasangaya ang aking magandang tiyahin na si Conchita Carpio Morales. Birthday niya ngayon. Dalawa kayong buwabati ni Atty. Byung Garing. Oras, Sister L. Damdamin Bayan. It's 9:52. Ba't yung pinaginitan yung calling card ni Manong Chavit? Ano na yan? Lakay, kasi wait pa ako muna, pahawak ako. Tinanggal ko sa lalagyan. Ayan, baka pwedeng isanla ito. Ayan, Ginto. Ipapakilatis ko nga kay Congressman Gasa Tambunting Pawn Shop yan ha? Mabigat lakay. Kaya lang sabi ni Congressman ilang grams kaya to? Kaya sabi ni Congressman Brian Yamsuan, sabi niya, ako na ang bibili niya lakay, huwag mo na isang laki kay Gas Tambunting. Ayan. Iba po talaga ang Manong Chavit ang calling card po niya mahabigan ni gold. Gold, yes. Ayan. I-zoom mo nga, RHTV. Ayan. Yung ginto ni Manong Chavit. Ayan. Iba ang Manong Chavit iba talaga ang may minahan. Igano mo konti. Yan. Chavit, sing song. Ayan. Saka nakita ng calling card na gold plated. Diba? Ayan. 18. Tsaka mabigat siya lakay. Ayan nga. 18.5 karats yata ito. Pwede ba akong kumurot dyan lakay? Papagawa ko lang siguro ng earrings, ganon? Kuha ka ng lagari para mabigyan kita ng ilang gramo. Kakaskas ako ng konti. Kakaskas ka ng konti, ha? Governor Chavit, happy birthday. Ayan, hinahanap ka ni Victor de Leon Lima. Takal ka din nagpaparamdam. Oras, Sister L. It's 9:57. Sister L. Alas 10 na. Nako. Ito, alam mo, yun ang problema po namin dito, mahabigan. Panay overtime namin dito, pero walang bayad. Tapos itahin ka. Tayo may report ni Val Gonzales. 60 seconds. Okay, Val, 60 seconds clearing operation ng MMDA dyan sa may barangay Ramon Magsaysay sa Quezon City. Aba, nauwi sa argumento. Ano nangyari, RH5? Val Gonzales. Val. Sister El, Mayor umalma ang mga may-ari ng motorsiklo na pinaghuhuli sa nagpapatuloy na clearing operations ng MMDA sa Nueva Ecija Street at Masbate Street malapit sa EDSA Muñoz, Barangay Ramon Magsaysay, Quezon City. Pagpasok pa lamang ng main road patungo ng Nueva Ecija Street, abay nakahambalang na sa lugar ang mga ambulant vendor at hilera ng mga motorsiklo at iba pang sasakyan na nakaharang sa kalsada. Nakipag-argumento pa kay MMDA Special Operations Group Strike Force Head Gabriel Go ang mga may-ari ng nakaparada sa daan ng mga motorsiklo dahil matagal naman na daw silang nagpaparada sa sidewalk. Pero giit ni Go,
tukuyin nila kung sino ang nagbigay ng permiso dahil mismong Barangay Ramon Magsaysay na ang humingi ng assistance sa MMDA para malinis ng kaba ng nabanggit na daan. Kasama din negosyo operasyon si MMDA Assistant General Manager for Operations David Angelo Vargas. As of 9 a.m. ay umabot na sa humigit kumulang 20 sasakyan ng matitikitan at karamihan dito ay pawang mga motorsiklo. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako naman Val Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Val. Galit na si Kuya. Ayan, report mula kay Gracia. Grupo ng mga nasa rice industry may panawagan sa pamahalaan tungkol sa taripa na imported rice. Huli na yata ito, Grace. Napirmahan na. Grace Vera Sansano, please come in. Gracia. Nagpabot ng panawagan at sentimiento ang grupo ng PRISM o itong grupo na nasa rice industry sa pangunguna nga ng PRISM o Philippine Rice Industry and Stakeholders Movement na pag-aralan muna na mabuti ang plano nga na pagbababa ng 15% tariff sa mga imported na bigas na tatagal hanggang sa 2028 pa. Kahapon sa isinagawang usapang bigas forum na ito ay sinagawa sa PhilRice sa Science City of Muñoz dito sa Nueva Ecija, pinangunahan ni PRISM President Rowena Sadicon. Dumalo din ang mga magsasaka, farmers cooperative, millers, gayon din ang mga seed growers at traders. Kabilang din sa mga dumalo ay mula sa DTI at iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dumalo rin ang Pangulo ng Nueva Ecija Rice Millers Association na si Beth Dana na itinuturing pa rin dito sa Nueva Ecija ang isa sa may pinakamalaking pinanggagalingan ng supply ng bigas sa ating bansa. Ayon kay Dana, may halos 100 mga rice miller sa bahagi nga ng Nueva Ecija. Bagamat lumiit ito kumpara noong nakaripas na pandemic, marami sa kanila ang nalugi at nagsara. Aminado ang mga millers na malaki ang pagkalugi nila sa oras na ipatupad na ang naturang EO. Daang-daang milyong piso ang malulugi sa hanay ng mga rice miller dahil nga dito ay kanilang panawagan na sana ay magkaroon ng consultation meeting man lang. Sana'y maisulong nga raw ang tinatawag na Rice Summit upang sa ganon ay mabalangkas at mapakinggan ang hanay nila. Bagamat malaki ang paniniwala ng hanay ng mga magsasaka na isa sa tatamaan sa oras na ipatupad nito ay ang mga magsasaka. Bagay na sinabi naman ng Department of Agriculture na tuloy-tuloy ang ayuda mula sa pamahalaan. Para sa kauna-unahang himpilan sa Pilipinas, DZRH. Ito, si RH25, Grace Vera Sansano. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Gracia Vera Sansano. Ayan, sa bagay, tama rin. Mukhang hindi natin nakonsulta ating mga manlalon. Apo, Presidente. Your business is our business. Ay, good morning sa mga taga-Tumawi ni Isabela. Ay, Kuyang Freddy Boy, Freddy Martinez at ating Tessie. At si Mayor Jojo Kimbo. Ayan, at si Apo General Benito Ramos. Your business is our business. Anong business natin? Gumaganda ba, Sister El? Ano ang sabi ni Miss Nicole? Aba, ito lakay dahil mayroong 38 na companies dito sa Pilipinas ang pasok sa inaugural list ng Fortune na Southeast Asia 500. Detalye balita mo, RHS 17, Nicole Lopez. Nicole. Pasok sa Southeast Asia 500 ng Fortune Magazine ang 38 kumpanya sa Pilipinas na may malalakas na revenue o kita. Ayon sa Fortune, pinagbatayan nila ang ranggo ng mga kumpanya base sa kanilang total revenues sa pagtatapos ng 2023. Nanguna sa listahan ang San Miguel Corporation ni Ramon Ang na siya ring nag-iisang kumpanya na nakapasok sa top 10. Sa datos ng SMC, umabot sa kabuuang $26.02 billion ang revenue nito sa pagtatapos ng 2023. Sinundan naman ito ng SM Investments na nasa ika-27 pwesto, Meralco na nasa ika-34 na pwesto, JG Summit Holdings na nasa ika-55 pwesto, BDO Unibank na nasa ika-57 pwesto at Aboitiz Equity Ventures na nasa ika-59 na pwesto.
Ang Ayala Corporation na may nasa ika-70 pwesto, GT Capital Holdings na nasa ika-74 na pwesto, Jollibee Foods Corporation na nasa ika-86 na pwesto, Costco Capital na nasa ika-75 pwesto at ang PLDT na nasa ika-77 pwesto. Ayon kay Clay Chandler, Asia Executive Director ng Fortune, kabilang sa mga tinitingnan nila sa Southeast Asia 500 ang mas mabilis pang paglago ng ekonomiya kumpara sa Europa o Estados Unidos. Dagdag pa ng Fortune, naisip nilang buuin ang listahan sa kauna-unahang pagkakataon dahil nag-uumpisa ng tumutok ang mga negosyo sa Timog Silangang Asya. Sa kabuuan, ang Singapore-based na kumpanya na Trafigura Group ang nangunguna sa listahan na may revenue na umaabot sa $244.28 billion. Ang Trafigura ang isa sa pinakamalalaking supplier ng oil, petroleum products at iba pa. Top 2 naman sa listahan ang PTT ng Thailand na may $90.42 billion at Pertamina ng Indonesia na may $75.79 billion. Pinakamaraming kumpanya na napasama sa listahan ng Fortune ay mula sa Indonesia na may bilang na 110. Sunod ang Thailand na may 107, Malaysia na may 89, Singapore na may 84, Vietnam na may 70, Pilipinas na may 38 at Cambodia na may 2. Samantala, bahagyang lumakas ang palitan ng piso kontra dolyar sa 58 pesos and 62 centavos kada US dollar, habang naitala sa $85 and 33 centavos ang halaga ng kada bariles ng Brent crude sa pandaigdigang merkado. At yan ang ating balita sa mundo ng negosyo. Your business is our business. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Nicole Lopez. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Miss Nicole. Hindi ba nakapasama sa lista ng Fortune Magazine ang Diwata Pares Corporation na naka-franchise na pala ngayon? Yes, nag-expand na sila lakay. Franchise na, ayan. Si Dr. Ferdinand na pagdilaw ng Cagayan de Oro, gusto rin magpa-franchise. Ayan. Ng Diwata Pares. Pwede naman, okay lang naman. Pero kung kaya naman gumawa ng sarili ninyo, why not? Ayan. Binabati nga pala natin yung mga taga Cagayan de Oro ay Congressman Suan. Good morning. At ganun din, happy binabati natin si Most Worshipful Grandmaster Jun Suan at Most Worshipful Lim Losuy. Good morning ko yung Commissioner Boy Balmores. At sa 23 pa pala ang birthday ni Chairman Bebot Belio. Una pala si Manong Chabit. Ayan. Good morning, Mr. Michael is my guy. Magkano ang dollar ngayon? Metro Manila ngayon. Binabati natin si Director Rolly Francia ng MECO. Ano ang latest mula kay Yuel? Alamin natin ang latest na mga pangyayari sa Metro Manila ngayon. Report ni Yuel Reyes. Yuel. Good morning, hi Sister El. Mabibili ngayon ng mga sari-saring murang agricultural products sa mga kadiwa sites sa Metro Manila ngayong araw. Kabilang dyan ang pop-up store sa Maginhawa Street, Barangay Sigatuna Village sa Quezon City. Gayon din sa Grace Park West sa Caloocan City. At day 1 naman ang kadiwa ng Pangulo sa San Juan City Hall sa San Juan City. Bukas ang mga kadiwa stores hanggang mamayang hapon o hanggang sa maubos ang mga produkto. Samantala, maagang nag-abiso ang Makati City Government sa isasarang mga kalsada at rerouting schemes kaugnay ng isasagawang Rosas ng San Piro Festival, kabilang ilang bahagi ng Ayala Avenue at Paseo de Rojas Avenue. Inabisuhan ang mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta para sa mga magtutungo ng Malugay Street o South Avenue at iba't iba pang mga dinadaan ng ruta ng public utility jeepneys. Samantala, mahigpit naman tinututukan ng Malabon LGU ang posibleng maging matinding epekto ng tag-ulan sa lungsod. Kasunod ito ng sinagawang second quarter council meeting sa Malabon Central Command and Communication Center. Tinalakay din ang pagsuporta para sa Magna Carta for DRRM workers na layong tiyakin ng sapat na bilang ng mga manggagawa na tutugon sa panahon ng sakuna at kalamidad. Samantala ngayong araw sa Metro Manila ay nakataas pa rin ang thunderstorm watch kung saan mataas ang posibilidad na makaranas ng thunderstorm sa ilang bahagi ng Metro Manila. Yan ang latest
sa Metro Manila ngayon. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Juan Reyes. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Yuel Reyes. Ayan, sabi ni Romel Cabanela, Oy lakay, Sister L, overtime na kayo. Oo nga eh. Alam mo na kami, Romel, ganyan kami kadedicate sa aming trabaho. Ha? Kahit wala kaming bayad pagka nag-overtime, okay lang. Ayan, ganyan kami maglingkod sa bayan. The road is long. Ay, good morning, Congressman Brian Yamsuan. At Kuyang Bernard Peralta. Oy, maraming salamat kay Kong Saldi, ha? At kay Speaker sa sponsorship dun sa aming fundraising ng aming golf tournament. Thank you. At ang prosito ay mapunta po sa DZRH Operation Tulong. At yan ang kabuuan natin paratuntuan ng damdaming bayan. Ako po si Deo Macalma. Sister Al po, Elaine Apit. Stay safe everyone. God bless po. This time check is brought to you by ACS Manufacturing.